Hi everyone, kumusta po kayong lahat? Blessed Friday po sa inyong lahat. Sana lahat kayo nasa mabuting kalagayan saan mang parte kayo ng mundo ngayon. Medyo nakakalungkot itong nabasa kong balita. Tungkol ito sa isang pari, isang Catholic priest na kung saan ay hinatulan ng habang buhay na pagkakabilanggo dahil sa kasong panggagahasa. Ayon sa balita, nangyari ito sa Baguio City. At ang pari ay kinilalang si Father Mark Batolne. So sinasabi nga sa balita na nagsampa ng kaso ang isang 16 years old na dalaga na sinasabing naninilbihan sa residence ng mga pari sa Baguio City. So kumbaga parang working student itong dalagang ito na kung saan ang kapalit ng kanyang pagtutulong-tulong dun sa loob ng residence ng mga pari katulad ng paglilinis, pagluluto ay ang isang scholarship sa kanyang pinapasukang eskwelahan. So ayon nga dito sa kaso ng dalaga, sinasabi niya na nangyari ang lahat noong March 8, March 12 at March 25. So 3 beses di umano sabi niya siya ay ginahasa ni Father Batolne. Nangyari daw ito sa kanyang kwarto na kung saan ang kwarto niya dun sa residence ng mga pari ay nasa attic nung pamamahay na yun. At ayon din sa kanya, sinabi niya na 2 beses sa mga instances na ito ng panggagahasa ay tinutukan siya ng kutsilyo ni Father Batolne. Nangyari ito nung March, so ang ginawa nitong dalaga, umalis siya sa kanyang paninilbihan sa mga residence ng mga pari noong April. And then nung May, siguro talagang nabagabag na siya, lumapit siya ngayon sa kanilang school principal at ikinuwento yung ginawa sa kanya ng inaakusahan niyang pari. So ang ginawa nitong principal at ng ibang school officials nila ay sinamahan umuwi itong dalaga sa isang lugar nila sa Benguet at nakipagkita sa mga magulang ng dalaga at ikinuwento yung nangyari. At dito nga nagsimula na napagpasyahan na sampahan ng kaso itong si Father Baltone. So isinampa yung kaso sa RTC, sa Regional Trial Court ng Baguio City. Ngayong araw, inilabas ang desisyon ni Judge Modesto Bahul ang kanyang desisyon. At sa kanyang desisyon, hinahatulan niya ng 40 years reclusio perpetua or habang buhay na pagkakabilanggo si Father Baltone. Pero dahil 3 counts of rape ang kinakaharap niyang kaso, so ibig sabihin nito 40 years times 3 or 120 years of life imprisonment. So kumbaga, doon niya natatapusin yung buhay niya sa loob ng kulungan. Kahit pa talagang itinatanggi ng paring ito ang kanyang ginawa doon sa dalaga, kinatigan pa rin ng korte yung testimonya ng dalaga. Dahil sinasabi nga ng korte, walang rason para gumawa ng kwento itong dalagang ito para siraan itong si Father Mark Baltone. Pangalawa, hindi isasakripisyo ng dalaga ang kanyang pag-aaral in full scholarship at iwan o abandonahin ang kanyang trabaho dun sa residence ng mga pari at ipaglaban at ipagpatuloy itong kasong ito kung gawa-gawa niya lang itong mga kwentong ito. And syempre pa, malamang lumabas din sa medico-legal na may panggagahasang nangyari. Nakakalungkot marinig ito, lalong-lalo na for me, isa rin akong Katoliko. But it does not decrease my faith. Kumbaga, sinasabi ko lang ito, kinukwento ko dahil totoong nangyari ito at wala tayong kinikilingan dito. Kay Katoliko man siya o iba man siyang denomination ng religion. Pero ang ibig ko sabihin dito, hindi ito nakakabawas sa pagiging Katoliko ko at hindi rin ito nakakabawas sa aking pananalig bilang isang Katoliko. Tao lang yung mga pare. So para sa akin, kagagawan nito ng isang tao at hindi ito kagagawa ng buong simbahan Katoliko. Yes, medyo nakakalungkot at kahit papano medyo hindi talaga maganda pakinggan yung mga ganitong balita. But it is the truth na bilang tao, nagkakamali rin ang isang pari. Hindi naman sila Diyos, hindi naman sila santo. They're still human. Sabi nga nila, follow what they preach, not what they do. Dapat lang talaga na makasuhan siya at maparusahan. Lalong-lalo na kung napatunayan talaga ng korte na talagang may ginawa siya pagsasamantala sa isang minor de edad. There is no point na nakikita ko para kampihan ang isang Katolikong pari porket Katoliko rin ako. Kung nagkasala, dapat parusahan. Kumbaga ihiwalay ang bulok ng kamatis para hindi maging bulok ang lahat ng kamatis na nasa isang basket. But again, kinukwento ko ito dito hindi para sa kasiraan ng simbahang Katoliko. I will still be forever a Catholic. At hindi kailanman maapektuhan yung pananalig ko at yung paniniwala ko bilang Katoliko dahil lamang sa pagkakasala ng iilan. It's a proof na hindi ganun kababaw at hindi ganun kahina yung pananalig ko sa Diyos. Tanggap ko rin na ang mga pari, even the cardinals or bishops or kung sino man ang pinakamataas ang rangko na tagapaglingkod ng Diyos sa simbahang Katoliko, tao pa rin ang mga yan. At nagkakasala pa rin ang mga yan. Hindi sila perpekto, hindi sila santo, o nanikatiting ay wala silang bahid ng dumi sa mga buhay nila. So itong nangyari kay Father Mark Baltone ay pagpapatunay na ang hustisya wala talagang pinipili. Sabi ko nga sa previous video ko, ang justice
kung makita natin yung babae na simbolo ng hustisya ay nakapiring. Wala itong pinipili, kay pari ka, kay kardinal ka, kay pangulo ka, mayaman ka man, makapangyarihan ka man, o mahirap ka, pantay-pantay ang hustisya. Kung may pagkakamali, dapat panagutin. At hindi rin basta-basta itong ginawa niyang kasalanan dun sa menor de edad, dahil kumbaga parang isa siya sa magiging tinik ng dalagang ito na menor de edad na nagawa ng ganung hindi maganda. Maaaring ikasisira pa ito ng buhay niya, o magkakaroon ito ng trauma, o maapekto ng kanyang mental health. Marami pang posibleng mangyari dito sa dalagang ito. Pero pasalamat na rin tayo na kahit papano naglakas ng loob siya para isuplong yung hindi magandang ginawa sa kanya. And for this, I think, kahit papano nabunutan siya ng tinik dahil kumbaga nabigyan ng hustisya yung kahayupan na ginawa sa kanya. Once again, I will remain a Catholic. Kahit pa hindi ito yung unang narinig kong balita na isang nakakalungkot na balita tungkol sa tagapaglingkod ng Diyos sa simbahang Katoliko, dahil naniniwala ako, ang pananampalataya natin sa Diyos ay nasa puso natin. Hindi ito pwedeng idikta ng kahit sino man. Para sa akin, ang mga pari sa simbahang Katoliko ay nandyan para magturo at ipaliwanag sa atin ang salita ng Diyos. Pero it doesn't mean na sila mismo ay mga perpekto at sinusunod word for word ang mga itinuturo nila o ang mga sinesermon nila tuwing linggo sa simbahan. Hindi lang naman tagapaglingkod ng simbahang Katoliko ang may mga ganitong issues. May iba't ibang mga denominations din, iba't ibang klaseng religion din na may mga ganitong skandalo rin na nangyayari. So wag natin lahatin na lahat ng pari ng simbahang Katoliko ay katulad ni Father Mark Baltone. And I hope yung dalagang nagawa niya ng kahayupan will continue to move on at wag din sana mawala yung pananalig niya sa Diyos. At ipagpatuloy niya yung buhay niya dahil bata pa siya at marami pang magagandang pwedeng mangyari sa buhay niya. And siguro naman napatawad na rin niya yung paring gumawa sa kanya ng ganito, pero yun nga lang, sabi nga nila, pwede mong patawarin yung tao, pero yung kasalanan ginawa sa iyo ay hindi mo pwedeng kalimutan at hindi mo pwedeng patawarin. And this is all for now mga kaibigan. Enjoy your Friday. Happy weekend everyone. Sana maging mapayapa at ligtas tayo lahat. Ingat po kayo lagi and God bless.